Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Dito muna tayo. Ha, eto, alam ko, napanood nyo na to, pero dito muna tayo. Mambwisit muna ako sa inyo. Ay, hindi yan. Oy, hindi yan. Nasaan yan? Yan, dito muna tayo, ha? Oo. Tignan nyo to, ha? Tignan nyo yung kabastusan ni Claire Castro dito. Panoorin nyo. News ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte at maaring kailanganin lang niya ay mag-ehersisyo. At Wow. ayon sa Malacanang, na kahit sinabi ni Ginang Elizabeth Zimmerman na pumapayat ang dating Pangulo, din Tulungis itong talaga. nasa maayos man itong kalagayan. Tulunggis talaga Report tong mula kay babaeng Eden to. Santos. Pasok, Eden. Okay, but it's so fit. Skin and bones. Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Tangila mo. Tangila mo. Exercise. Tangila. 80 years old, kailangan exercise. Ha? Paano ba? Saan mag-exercise doon? Tanga ka ba? Una-una, di ka pagpapawisan doon, malamig. Aturigan, boplak ang putang ina. Yan ang tugon ni Exercise. Presidential Communications Office under Ngiti-ngiti. Secretary Claire Castro. Secretary Claire Tarantado din tong Net 25 di na magilawa sa mukha ni Claire Castro. Talagang ngiting-ngiti. Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro Ah. sa kondisyong pangkalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Natanong sa press briefing si Castro kung nakikita ng Malacanang bilang isang dahilan ng pag-aalala ang sitwasyon ni FPRRD. Inihayag kasi ni Ginang Elizabeth Zimmerman na butot balat na ang dating Pangulo. Sa napanood po natin na pagsasalita ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, sinabi niya na pumayat, yes, pero mukhang healthy, ayon sa kanya. Pumayat nga eh. Tarantado ka ba? Eto, nakahawaan to ng kabubuhan ng amo niya eh. At he's okay. Ang sabi pa nga daw ng dating Pangulo ay, you go home. I'm fine. I'm okay. So, at hindi na daw siya nag-take ng medicine. No? Parang maintenance. So, it's good for him, according to Ma'am Elizabeth Zimmerman. Dagdag pa ni Castro na ito rin ang ibinalita ni Vice President Sara Duterte. Saka mas maganda po talaga na natitignan naman po ang kanyang kalusugan doon mismo sa dahig. So, hindi naman po pababayaan ang Pangulo, ang dating Pangulo doon. Naniniwala naman si Castro na baka hindi makakatulong sa depensa ni FPRRD sa kasong crime against humanity na kinakaharap nito sa International Criminal Court ang report ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos. Nagtataka kasi ang legal counsel ni FPRRD na si Attorney Nicholas Kaufman kung bakit hindi pa isinusumite sa ICC ang nasabing report na magpapatunay na ang pag-aresto sa dating Pangulo ay resulta ng whole of government approach para pabagsakin ng mga Duterte. Wait lang, anong sabi? Yung kay Amy? Hindi nga, balik natin.
Ano tong kay Jaime? ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos. Nagtataka kasi ang legal counsel ni FPRRD na si Attorney Nicholas Kaufman kung bakit hindi pa isinusumite sa ICC ang nasabing report na magpapatunay na ang pag-aresto sa dating Pangulo ay resulta ng whole of government approach para pabagsakin ang mga Duterte. O yan na nga sinasabi ko, budol pa more. Hindi, ito si Jaime Marcos, tignan nyo ngayon, nanalo na. Asan na yung mga sinasabi niya? Papabalikin niya si Pangulong Duterte. Wala. O ngayon, inaantay pala ni Mr. Kaufman yung mga ebidensya na para na magpapatotoo na gusto lang pabagsakin ng mga Duterte. Kaya ginagawa to. Eh sinasabi ko sa inyo, budol na naman. Yan ang mahirap dyan, nagtiwala na naman kasi kayo ulit, yung iba dyan, nagtiwala na naman kayo sa mga Marcos. Hindi na kayo nadala, ha? Hindi na kayo nadala. Baka maging negatibo pa po. Kung makikita po siguro ang pag-iimbestiga doon at makikita kung paano ito ginawa, siguro hindi naman po bulag ang ICC judges para makita kung ano ba talaga yung maaaring naging katotohanan dito. Si FPRRD ay mag-aapat na buwan nang nakakulong sa The Hague simula nang arestuhin sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Payo naman ni Castro kay Kaufman. Yes, for the fees, he has allegedly been demanding from his client, former President Rodrigo Utang ina mo, kailangan niya yun. Kaya nga defense demanding. Tanga talaga to. Ang taka mo. Duterte. He should do better than that. He should concentrate on his defenses. Yun na nga He should ba't mo sasabihan ng demanding? Syungaret. Tanga-tanga. Demanding ang hype. Ayoko naman panoorin yan. Dito tayo. Bring back home Pangulong Duterte. Ito. Mamaya na tayo dun sa isang topic. Sinusulong ngayon sa Senado ang Hoy, dalawang wait lang. Ba't ganito yung tsura nito? mahalagang resolusyon kaugnay sa kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang isa para sa kanyang house arrest at ang isa naman ay para mapauwi siya agad mula sa The Hague, Netherlands. Narito ang balita ni Naomi Perez. Buong suporta ang ibinibigay ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa resolusyon na layong mapauwi sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte at maisailalim ito sa house arrest. Basta importante andito siya sa ating bansa at kung ano Tama. bang may mangyari mo sa kanya na hindi maganda, andito lang siya. Ang Pilipino ay kagad ay andyan sa kanyang piling. Ipinahayag rin ang kanyang matinding pag-aalala at lungkot kaugnay ng posibleng kahinatnan ng dating Pangulo sakaling magtagal pa ito sa ICC. So ito yung nakakabahala at lahat tayo nalulungkot kung mangyari man talaga ito na yung ating dating Pangulo na ibinuhos niya yung kanyang buong buhay sa pagsiservisyo at paghanap ng paraan para mabigyan ng magandang buhay yung bawat Pilipino. Ngayon hahayaan na lang natin na mamatay doon sa ibang bansa at sa loob pa ng kulungan at hindi makauwi dito. Nakalungkot po. Ang hirap isipin. Kaya naman hinikayat ni De La Rosa ang mga kapwa mambabatas at iba pang sangay ng pamahalaan na bigyang halaga ang resolusyon na nagsasaad ng respeto at kooperasyon sa panawagan ng Senado para sa agarang repatriation ng dating Pangulo. Bakit naman kasi si Jaime pa naging leader dyan sa resolution na yan? Ang dami-dami nyo naman dyan, Senator Bato, Senator Bongo. Hindi, sige, sabihin na natin si Senator Robin. Kaya bakit si kay Jaime pa kasi napunta yan? Anak ng teteng yung sinasabi ko sa inyo, nagtitiwala kayo dyan sa mga Marcos Wala na, kahit balibalik ta rin mo mundo, mga demonyo yung mga putang inang yan. Wala nang tinatawag na kaluluwa yung mga yan. Anong matatawag mo yung mga kaluluwa yung mga hayop na yan Biruin mo, dami-dami nilang utang na loob sa Duterte pero tinarantado pa rin nila. Ang dami nilang utang na loob kay Pastor Apollo Siki Buloy pero tinarantado pa rin nila.
O ngayon, may nagsalita pang isa, si Chavit Singson. So ang dami na nagpapatotoo na yung mga Marcos, kapag nakuha na nila yung kagustuhan nila sa isang tao, baliwala na sa kanila yan. Ganyan sila kahayop. Kaya nga, hindi na nga kailangan pagkatiwalaan yung mga hayop na yan. Sorry sa words pero totoo yun. Pangina. High blood ko eh. Like sinyo, huwag niyo pagbitawin ng salita na hindi maganda, talagang ma-hurt kayo eh. Pakialam ko kung papatay ako ni Marcos. Hindi patay, hindi condolence. Yan lang yun. Tangin lang yan, di ako tatakot sa kanila, hype sila. Pare-pares lang kaming tumatay ng mabaho. Buti sana kung amoy apusyonado yung at nila, hindi naman. No, hindi kasi nakakabwisit kasi. Ba't ba kasi kailangan, tingnan mo, yun na lang pala inaantay ni Atty. Kaufman. Hanggang ngayon wala pa rin. Alam nyo, sorry nahihinaan din kasi ako sa mga natirang mga kaalyado rito ni Pangulong Duterte. Naturingan na mga nakaupo sila dyan sa Senado pero halos parang wala naman nangyayari. Walang nagagawa. Kikilos kayo pag patay na si Pangulong Duterte, ganon? Sorry si Senator Bongo, si Senator Bato, naiintindihan natin kasi kakahalal lang nila. Kakapanalo lang nila bilang senador. No, so naiintindihan natin yun. Pero nga sila, Senator Robin, kay si Cayetano, okay na kasi talagang pinupursige ni Cayetano. Ito pang dumagdag tong hinayupak na to na si Amy. Isa pa tong hudas tong hayop na to. Bakit nyo pa kasi dyan pinagkatiwala? Tignan nyo ngayon, patagal ng patagal, antayin nyo. Kaya lang kayo kikilos pag patay na si Pangulong Duterte, ganun. Tapos sasabihin nyo, mahal na mahal kayo. Iyak-iyak kayong ganun. Pero pagdating nung araw na pwede naman yung gawin, na may mga kapangyarihan naman kayo at kayang-kaya yung gawin, hindi nyo ginagawa. Anak ng teting na yan. Hindi, nakakabwisit lang kasi. Ang bagal kasi ng alam mo yun, ang daming mga pwede naman na nilang gawan ng paraan yan eh. No? Ano yan? Takot kayo kay Marcos, ganun. Hindi, tayo, Arnel Tukan, takot kayo kay Marcos, kaya yun yung gawin. Ano yun? Tangin na kasi, ang bagal ng nyo, bagal ng proseso nyo dito sa Pilipinas eh. Kayo yung mga sila, tawag dito, sila Pulong, sila Baste, naiintindihan natin yun. Ito yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte na pwede namang gumawa ng hakbang para yung resolution niya, kung hindi ako nagkakamali, or gumawa ng hakbang para makauwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Gawin nyo na. Anak ng tete, puro kayo salita, kayo so ganito, so ganyan, si Pangulong Duterte, ganito. Diba? Nakakabwisit eh. Puro dakdak. So, kung yan kung sila ay respeto sa kanilang co-equal branch of government at bibigyan nila ng weight yung sense of the Senate, then sana gagawa sila ng action according to the sense of the Senate. No? We are urging them to cause the immediate repatriation of the former president. Dagdag pa niya, hindi na raw dapat palakihin pa ang usapin sa politika, soberanya o reconciliation. Dapat anya ay unahin ang makataong konsiderasyon, lalo pat karamihan sa mga senador ay makajos, makatao at makabayan. Yun na nga yung mahirap dyan walang kumikilos nga kasi. Kung puro lang tayo salita na sana, kasi kung halimbawa puro lang kayo panawagan kay Marcos na pauwi mo na si Duterte. Matanda na yan, baka mapano ito, nyari ka sa amin, ito ganyan. Hanggang ngayon wala naman nangyayari. Tsaka hindi kayo papakinggan, demonyo nga Masama nga ugali tinatawanan lang nga kayo nun pag nagsasalita kayo about sa kanya Lahat ng mga sinasabi ngayon, lahat ng mga sinasabi ng mga senador, mga kilalang tao kay Marcos Jr., tinatawanan niya lang yan. Isanay na siya dyan ugali niya na yan
Si Chavit Singson nga na pinakinabangan niya, Pastor Apollo C. Quiboloy at mga Duterte, tinatawanan niya lang yun, tinarantado niya pa nga. Diba? So, kilos kasi, ang hirap kasi wala na eh, kulang sa gawa eh. So nakikita ko, sigurado makakuha ng majority yan dahil ako tingin ko what bad will it give to the senators kung i-consider nila yung humanitarian na aspect na sitwasyon ngayon ni Pangulong Duterte. Nakalimutan na nila yung about sovereignty, about reconciliation. Ngayong lumalakas ang panawagan para sa house arrest at repatriation ni dating Pangulong Duterte, inaasahan ng ibang senador na makakakuha ito ng majority support sa Senado. Para sa kanila, ito ay hindi lamang usapin ng politika, kundi paggalang at pagiging makatao. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Yan, dapat isulong nyo na yan. Huwag na kayong pa tagal-tagal. Kung sa totoo lang, kung nakaupo si Senator Bongo, si Marcoleta, kung pinalad nga lang, kung hindi nga lang dinaya si Pastor Apollo C. Quiboloy, baka ngayon pa lang inaasikaso na nila yan. Anak ng teteng, ang tagal wala hindi ko alam. Minsan na rin ako, nabubwisit ako sa ibang kaalyado ng mga Duterte, masyadong alam mo yun, puro ngawa. Kung ako lang nasa katayuan nila, putay na paglalaban ko yan. Antimano, aagarin ko yan na maipasa yan. Hindi yung kailangan pa ng parang, alam mo yung puro drama. Pasensya na kasi napapansin ko nagiging madrama na ang nangyayari. Oo, kahit naman kaya nga ako nananawagan din ako sa mga bagong halal, Senator Bato, Bongo, Marcoleta at yung mga iba pang pwedeng kakampi ng mga Duterte. Kung talagang gusto niyo mapabalik yung tao dito, gawin niyo na, actionan niyo. Kailan kayo action pagpatay na yung tao? Huwag sanang ganun. Pasensya na kayo pero diretsuhan tayo. Samantalang ito, yung mapatungkol sa house arrest ulit ni Pangulong Duterte, na hinain na iminungkahin ni Senator Cayetano. Ito naman po yung komento ni Senator Marcoleta. Kaya ang sinusulong daw po ngayon ni Senador Alan Cayetano ay i-house arrest na lamang daw po ang Pangulong Duterte. Pero ito pala, house arrest ng embahada natin doon sa The Netherlands. Para daw po makita talaga at masubaybayan ang tunay na kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, Sen. May pasilidad ba naman doon? O yun na nga po ang tinatanong din natin. Kung ako tatanungin mo, iuwi na lang sa Pilipinas, dito talaga. Oho. Di ba? Sususugan ko yung resolution ni Senator Cayetano. Opo. I-grant siya ng temporary release, pero dito na sa ating bansa, kahit na hindi na tayo member. Di ba? Apo, pwede ba? Kasi parang ayaw din pumayag ata nung ICC lahat ng request natin para sa dating Pangulong Duterte. Parang hindi nila... Yun nga yung hindi ko maintindihan dyan sa ICC na yan Oho. Si Pangulong Duterte, idinemanda nyo pa lang. Opo. Hindi pa naman guilty yung tao Tama. Kaya ako medyo... Siyempre, nagkagasta-agasta, pumunta ako rin. Ang layo nun. Hindi naman ako pupunta sa ganung lugar. Hindi, tama itong sinasabi ni Senator Marcoleta. Lahat nga kahit nga kay Pastor hindi, sinampahan nyo pa lang ng kaso. Hindi pa siya, ang tawag dito, hindi pa, nawala sa isip ko. O parang hindi pa siya convicted or hindi pa napapatunayan, nagsampa pa lang ng kaso, ang malupit diyan kinulong na agad. Ganun kalupit, 'di ba? Paano? Kawawa naman yung mga tao pag napatunayan na hindi talaga nila ginawa yan, o katulad nung kay Pastor. Bumaliktad yung isang witness ni Anli Virus. Ano ngayon? TY na. Ay, sorry kasi, akala kasi namin ginawa mo talaga. Tangina, yung hirap ng tao dun, di mo pwedeng suklian lang ng sorry yun.
Hindi pwedeng ganun, tanginang yan. Kaya dapat, yung mga ganyang rules sa Pilipinas, mawala na, matanggal yan. Tama itong sinasabi ni Senator Marcoleta. Pakalayo, isipin mo. 16 na oras kang nasa aeroplano. Ayaw na ayaw ko pa naman yung hindi ako nakakatulog sa aeroplano. Gusto mo matulog eh. Oh. 12 sa Dubai ka muna eh, di ba? Pagdating mo sa Dubai, may 2 oras ka pang pakuya-kuya ko ito eh. Hindi ka pa naman layover. Di 2 hours na layover. Tapos 6 na oras. Tapos 6 na oras na naman. Pagdating mo doon, Amsterdam yun eh. Hindi naman dihig ka. Sasakay ka na naman ng siguro 1 oras bago ka makarating sa dihig. Yan itong sinasabi ni Senator Marcoleta, totoo to. Kaya yung pahirap na ginawa ni Marcos Jr. sa pamilyang Duterte, tangina talagang may balik yan. Ako naniniwala ko, hindi man ngayon, hindi man pagtapos ng termino ni Marcos, pero etong pahirap na ginawa, biruin mo biyahe, papunta doon. Wala pa sa pamilya. Kay Pangulong Duterte pa lang, sa edad niyang 80 years old, pabiyahihin mo ng 16 hours yan. Sobrang hirap nun. Tapos ngayon, yung mga anak na, pag dinadalaw nila, si Vice President Sara Duterte, si Basti Duterte, si Pulong Duterte. 'Di ba? So yung biyahe nila, yung hirap na pagbiyahe nila kay si Kitty Duterte, yung 16 hours na pagpunta nila dun, sobrang hirap nun. Para lang makita nila at makamusta yung kanilang tatay. Kaya sinasabi ko, hindi man ang mga Duterte ang gagante. Talagang panahon eh. Talagang may karma na darating kay Marcos Jr. Itagaan nyo yan sa bato. Meron at meron yan. Kasi ito, natatandaan nyo, yung isang pamilya na tumarantado sa Pilipinas, tingnan mo, inunti-unti sila. Ilan na lang natitira sa kanila ngayon? Ha? Halos yung isa malapit na rin mamatay. Hindi ako magbabanggit ng apelido pero totoo yan. Ang laki ng ginawa nilang katarantaduhan dito sa Pilipinas, yung mga makakaliwa, binuhay din nila. Binigyan nila ng laya. Binigyan nila ng lakas yung mga makakaliwa. Tapos yung pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Grabe din. May mas grabe lang si Marcos ngayon. 'Di ba? So anong naging balik? Sobrang lala nang naging balik sa pamilya nila. Lumipas ang 10 taon, 5 taon, ang tindi ng balik ng karma. Talagang inunti-unti sila. Lahat sila ngayon, paubos na. Ganun, ganun yung mangyayari dyan kay Marcos Jr. balang araw. Isipin mo sakripisyo. Ang buong akala ko man lang, makita ko man lang sana yung tao. Hindi man lang ako napagbigyan eh. Kaya nga tinatanong ko, ito ba talagang tunay na korte na sinasabi pa naman, International Criminal Court? Ba't naman hindi mo payagan kung sino man yung nakikiusap sa iyo na mabisita man lang? Dito naman sa atin, hindi ganun eh. Opo. Yun nga, alam nyo, Senator Marcoleta, yung mga ganyan na rules, malamang sa malamang hindi talaga rules ng ICC yan. Rules or parang binilin lang sa ICC yan. So hindi ako magsasalita kung sino nagbilin mo. Malamang sa malamang binilin yan. Eto si ganyan, wag papasukin. Si ganito, wag niyong papasukin yan. Eto si ganyan ha. Eto 1 billion dollar. Wag niyong papasukin yan. Yung mga ayaw namin papasukin, wag niyong, pamilya lang, pamilya. Di ba dati, muntik pa nga ayaw papasukin si Ma'am Hanilet tsaka si Kitty, di ba? Malamang pera-pera lang din ng nananalaytay dyan sa ICC na yan. So eto naman, puro ganun din. Eto naman yung komento ni Attorney Sal Panelo mapatungkol sa house arrest. Eto house arrest kay, wait lang, pakita natin. House arrest kay Duterte, papayagan ba ng ICC? So eto, panoorin natin.
Magandang umaga po, Attorney Sal. Thank you for accepting our invitation to join us this morning. Napatawag kami dahil nais ka namin hinga ng reaksyon. Isang resolusyon nga po inihain ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senado, no, nananawagan siya sa pamahalang natin na igit po sa International Criminal Court o sa ICC yung pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Payagan ito sana na manatili sa ilalim ng house arrest sa Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands. And he was citing yung poor state of health of the former president. Nabanggit nga nung kanyang dating may bahay na si Elizabeth Zimmerman na butot balat na daw, no? Talagang malaki daw yung binawas ng timbang ng ating Pangulo. And also because of his advanced age. Hingan ka namin na reaction, Attorney Sal. Well, for one, yung pong resolution na yan, yan yung pangalawa. Ewan ko kung alam nyo na Si Robin yata also filed a resolution. Actually, the first resolution filed by Senator Robin was prematurely made. Kaya previous Congress nga pala. Nung 19th Congress. Saka premature kasi nawala silang session, so hindi tinanggap. And I understand, I was sent a copy of the resolution. The original resolution or the first resolution will be filed anytime and co-authored by Senators Bato, Bongo, and Senator Robin. At unlike dun sa resolution ni Senator Alan Cayetano, hindi hinihingi yung house arrest. If, kung pwede, gusto mong basahin ko yung title ng resolution. Ang sabi ng resolution, which was prematurely filed, dahil walang session, but will be filed anytime, today or tomorrow. Ang sabi dito resolution strongly urging the immediate repatriation of former President Rodrigo Roa Duterte to the Philippines to foster reconciliation and national unity, to refocus government efforts to address pressing needs, to assert Philippine sovereignty, and to reaffirm the exclusive right of the Philippines to investigate and prosecute its citizens. Tapos yung prayer nila, if I may read, ang sabi doon sa resolution ng tatlong senador, ang sabi, therefore be it resolved, as it is hereby resolved, that the Senate, Republic of the Philippines, to facilitate reconciliation and national unity, refocus government efforts to address pressing challenges such as poverty alleviation, infrastructure development, economic recovery, and climate change resilience, assert Philippine sovereignty, and reaffirm the exclusive right of the Philippines to investigate, prosecute, or hold accountable its citizens in accordance with its constitution and legal system, hereby strongly urges the Philippine government to secure the immediate repatriation of former President Rodrigo Roa Duterte and thereafter resume or continue investigation into crimes related to his anti-alleged drug campaigns and prosecute applicable offenses as warranted by the evidence. Resolve further that if full repatriation free from ICC jurisdiction is practicable, the Senate of the Republic of the Philippines hereby strongly urges the Philippine government to secure an ad cautelam basis and without conceding ICC jurisdiction, the interim release of former President Rodrigo Duterte to the Philippines under conditions acceptable to the ICC. Yan ang linaw no? Ang linaw ng mga sinabi ni Attorney Sal Panelo. No, doon na mapatungkol doon. Pero alam nyo, sabi ko nga kanina, kung talagang ipupush to ng mga akaalyado ni Pangulong Duterte, kayang-kaya naman eh. Kaso nga lang ang hirap kasi ngayon, parang may mga kinakatakutan kasi din yung iba. Ewan ko kung bakit sila takot na takot. Oo, ewan ko lang bakit sila takot na parang, tawag dito, ayaw muna namin kasi baka kami yariin ni Marcos. Hindi, sana wag ganun, no?
Oh, so may video pa ba tayo? Ay, eto pala. Oo, yung sinasabi ko kanina, no? Sinasabi kong asan na yung video na yun? Asan na yun? Hindi yun eh. Oy, asan ka na? Asan ka na? Naku po, hindi tayo prepare. Naku po, Jay Gibara, yung ako na manood sa'yo. Hindi ka prepare, oo. Dapat prepare ka. Eh, wala eh. Natanggal eh. Tao lang tayo, ha? Oo, nagkakamali din paminsan-minsan. Oh, wag tayong masyadong tawag doon. Wag tayong masyadong demanding. Oh, eto, ano ko pa. Pero eto yung kinaganda. Ito pala, hindi ko pa naano to. Oh, kahit alam nyo, kahit na nasa ibang bansa, etong si Pangulong Duterte ay talagang buhos ang tuloy-tuloy pa rin ang trabaho niya, ang trabaho nilang mag-aama para lang mapaganda ang bansang Pilipinas. So ito, panoorin natin. Ba't ganyan yung nito? Ba't nagiging ganyan yung mga yung mga video ko, parang may gumagalaw ng mga video ko. Ba't gumaganyan? Mapangit yung mga graphics eh. Ayan panoorin natin. Acting Mayor Sebastian Duterte pinangunahan ang inaugurasyon ng bagong academic building ng Balay Dangupan sa Davao City na isa sa handog ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga bata sa Balay Dangupan. Ang detalye mula kay Jean Domingo. Mga bata, may hapon sa inyo ha. Dinaluhan kamakailan ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baset Duterte ang inaugurasyon ng Rodrigo Duterte Academic Building sa Balay Dangupan na handog ng mga matatapat na supporter na patuloy na naniniwala at nagtitiwala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kabilang na mga vlogger, kasamahan ng dating Pangulo at mga kaibigan nito. Ang Balay Dangupan ay higit pa sa isang pisikal na estruktura. Ito ay sumisimbolo sa isang matatag na pangako para sa kinabukasan ng mga kabataang ituturing na itong tahanan na pinasimula ni dating Pangulong Duterte at maituturing na isa sa kanyang legasiya. Sa kanyang talumpati, magiliw na pinaalala ng nakababatang Duterte ang kahalagahan ng pagtutok ng mga bata sa kanilang pag-aaral upang makamit ang kanilang mga pangarap. Isa may gusto mahimong Dr. Dre. Engineer. Wala engineer na usa. Abogado. Dancer. Dancer. Model. Wala. Mayor. Vice Mayor. Konsehal. Ingon na ni na bisag unsa inyohang gusto ug magtuon mo na ay unod ang inyong huna-huna, pwede ninyong buhaton. So paningkamot mo, Pwede niyong gawin. Yan is panahon. Makitaan ko ninyo ba? Kitaan ko ninyo, nga naglisod mo nga, ilinanglan ninyo pag-enroll pa sa pagtuon na magtaron, pakita, ikugrado ninyo. Kaya ako'y mugasto, librehon tamo eskwela. Inihayag din ito ang pagsuporta sa mga pangarap ng mga kabataang muling nabigyang pag-asa na ituturing na tahanan ang Bahay Dangupan. Sultihin mi sa unsa inyong gibati para kay kami may ginikanan ninyo o wala sila. So timanin ninyo, samtang wala mo sa inyong mga ginikanan, ako ang inyong ikaduhang papa. Okay na sa inyo ha? Galing na basti talaga, no? So, ayun lang mo kagool. Importante, ang ikuandari, ginasiguro nga malipay mo. So, kana pagtuon lang mo, kaya kung gusto makita pohon, nga makaginhawa po mo sa kinabuhi. Samantala, matapos sa mga balita na pagbaba ng timbang o pagpayat ng kanyang ama, ito naging pahayag ni Mayor Baste Duterte. Medyo may katotohanan yung tatay ko, may mga habilin na mga sinasabi. Pero I just want to tell you that hindi naman talaga natin alam kung ano mangyayari. We have a trial this September. Gusto ko para... Bro, alam nyo kung tayo nga, sobra tayo nasasaktan sa mga nangyari kay Pangulong Duterte. Believe din ako sa mga anak niya dahil sobrang tibay ho nila. Kasi kung sa akin to, tangina hindi ko hayaan na ganyanin yung magulang.
May kipagpatayan talaga ako. Pero bilib ako sa kanila dahil napakahaba ng pasensya at hindi nadaan pa rin nila sa tamang proseso. Sa inyo na you should remain optimistic. Kasi hindi pwede yung padrino natin nandoon tapos tayo mahina dito. So we have to remain optimistic because for sure, to honor all the things that he did for this country is to pick ourselves up and do it harder than he did. Dagdag pa nito para sa lahat ng naniniwala sa kanyang ama na huwag sumuko, maging malakas at ipaglaban ang bayan. Because most often the things that you do, lalo na sinimulan mo sa mga pangit na bagay, it will most likely end up in pangit din. So ito si PRD, may sinimulan siyang magandang bagay. Totoo yun. Something that we can, nurture and take care of and make it grow. It's only a seed that he planted in all of us. Na pwede na to i-nurture, take care of it, and someday it will grow into a tree and immortalize his legacy. Grabe yun, palakpakan natin. Ganda nung sinabi ni Bastina yun. Parang ano lang yan katulad nga niyan, diba? Kung ano yung tinanim mo, yun yung magiging bunga. Nagtanim ka ng kasamaan, masama din ang bunga niyan. Si Pangulong Duterte nagtanim ng kabutihan din ang naging bunga. Tignan nyo naman kung gaano siya kamahal ng mga Pilipino, diba? Yan nga yung pinaka maling ginawa at desisyon ng mga Marcos. Dahil yung panahon ng kanilang ama, kinamuhian talaga ng mga Pilipino si Ferdinand Marcos Sr. Nakakala natin, pagbalik ni Marcos Jr. bilang presidente ng Pilipinas, itutuwid niya lahat yun or lilinisin niya yung mga maling haka-haka sa ama niya o sa pamilya nila. Hindi natin nakalain na talagang mas titriplihin, doble, quadruple niya pa na kasamaan na gagawin niya. Kasi ang nasa isip kasi talaga natin nung pagbalik ng mga Marcos sa pagiging presidente ng Pilipinas, lininisin niya lahat yan. Yung mga nambalahura sa kanila na mga makakaliwa, mga dilawan, ililinisin niya rin yan. Itutuwid niya yung mga pagkakamali ay yung mga haka-haka na pagkakamali na tingin ng taong bayan sa mga Marcos, pero hindi. Ang ginawa niya, mas pinalala niya pa. Mas talagang nagtanim na nga ng kasamaan ng pangit na tingin ng mga Pilipino sa pamilya nila, mas tinripli niya pa ngayon. Kaya hindi rin masisisi ng pamilyang Marcos kung bakit mahal na mahal ng mga Pilipino ang mga Duterte, kasi nga nagtanim ng napakagandang history. Hindi makakalimutan to ng mga Pilipino yung ginawang history ni Pangulong Duterte. Hindi nila makakalimutan yan. At ayun naman yung kabaliktaran. No, ayun naman yung kabaliktaran na mangyayari sa pamilyang Marcos. Hindi nila makakalimutan ng mga Duterte dahil sa magandang ginawa nito. So ganun din sa pamilyang Marcos. Hindi din makakalimutan ng mga Pilipino kung gaano kasama si Marcos Jr. at etong administrasyong Marcos ngayon. Tatatak sa utak ng mga kabataan yan, ng mga lahat ng mga Pilipino kung ano yung nangyari ngayon. Kaya nga nandito kami mga vlogger Nandito kami kaya nga sana hanggang pang ilang taon, ilang dekada, ilang siglo pa tong pagiging vlogger namin para mapanood pa to ng mga darating na mga henerasyon. Na mapanood nila na etong administrasyong Marcos ay isa sa pinakamasamang administrasyon sa kasaysayan ng Pilipinas. At ang administrasyong Duterte naman ang pinakang maganda
na administrasyon na nakatungtong at talagang gumawa ng kabutihan sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya itong sinasabi ni Basti Duterte, grabe, palakpakan tayo. As president of this country. So, do not give up. Be stronger. And do as he did. Fight for your country. Yun, grabe yung palakpakan. Iba talaga, no? Kaya ngayon, yung sinasabi ko kanina na talagang umamin na si Marcos, talagang ipinamumukha niya na sa atin na ang administrasyon ngayon ay kontrolado ng mga makakaliwa dahil diyan sa pagdala ni dahil sa pagdala kay Pangulong Duterte sa ICC. Na alam naman natin yung ICC isa yan sa pinakamalakas na koneksyon ng mga makakaliwa dito doon sa ibang bansa at koneksyon